mag-usap tayo. Medyo mabigat po yung usapan natin ngayon. Alam niyo po, iniiwasan ko sanang talakayin itong topic na to eh. Kaya lang ito yung nasa liturgy natin. At sabi nga, ang role namin as preachers, kung ano yung nakaatang sa atin ay kailangan nating ipahayag. What is written in the Bible? Sino sa inyo ang may pautang? Sino sa inyo ang maraming utang? Yeah. Sama ako doon. Sino sa inyo ang nakakabayad naman at hindi kayang magbayad? Yan. Mahilig sa condole. Ang paboritong gulay, yung condole. Pag pinag-usapan ng utang, nako, may lumulubog sa upuan. At magaling magtago. Yan. Ayoko sanang pag-usapan yung utang dahil I am one of them. Sapagkat hindi natin maiwasan yon, kailangan din natin yon, lalo na sa mga magsasaka. Kung wala kang malo-loan, wala kang puhunan. Noong unang panahon ng mga teachers, ay sila ang number one sa loan. Hanggang ngayon ba? Di ako teacher kaya hindi ko alam eh. Pero alam niyo po, hindi po dahil nangungutang ka hindi maganda yung imahe mo. That is part of our tawag nila doon ay pagbabangon ng sarili. Nakwento ni Ate Emeline kahapon sa devotion kung paano nagamit yung ganong paraan para ma-survive yung mga emergency na tinatawag natin. Kaya nga si gobyerno, sabi ng professor namin sa DRRM, si gobyerno, yan, palaging nandyan siya to help us to augment our needs. Kaso, meron naman akong kilalang membro natin sa ibang church na hanggang leeg na po yung utang, talagang nagsara na lahat, pati pintuan ng bahay sa dami ng naniningil. Which is, hindi naman natin ini-encourage. Pero itong pag-uusapan natin mga kapatid, walang kinalaman doon sa personality natin. Yung utang na binabanggit dito, ginamit lang po yung word na utang para mas madali nating maintindihan. Pero ang usapan dito, pagpapatawad. Okay? Hindi po yung utang na pinapatawad. Sabi ni Pastor Jejo Mar, ang loan ay loan. Di ba? Ang lahat ng inutang natin sa microfinance, sa bangko, merong mga karampata, mga paper yan, yung mga CICI, mga BI, ay talagang kailangan nating bayaran sa ayot sa gusto natin. Hindi po, kaya halimbawa, pag binigyan kayo ng condole, ginawa yung niluto yung sardinas yung condole, yung condolence, condolation, yung pagpapatawad, yan, condonation, okay. Hindi ako sanay mapatawad sa utang eh. So, pag binigay sa atin yun, that is a blessing. Pero hanggat maaari, ay talagang isara natin. Makiusap naman. Pwede namang sigurong makiusap, pwede namang extend, pwede namang promissory note, o kaya ibenta mo na rin yung asawa mo, gano'n. Para may bayad ka. Pero yung mga bagay na yan, mga kapatid, very serious tayo. Ako din po mismo kasi, ayaw ko din talaga ng magkautang ako. Ayaw ko rin naman yung hinahabol ako lagi na naka-motorsiklo. Tapos pag may tumapat na motorsiklo sa tapat ng bahay, di mo alam kung iimik ka o hindi para malaman niyang gising ka. Tapos nakita niya, ang daming tsinelas sa harap. Dati po kasi akong kolektor ng microfinance sa dating DSPI, kapatid ng TSPI at ng KMBI. Sanay akong maghanap ng mga hindi matagpuan at nagpapabarangay na rin. Marami akong pinabarangay na mga ginagamit ang kapwa-tao para kumita lang sa sarili. Yung dati naalala niyo yung groupings na ang utang ng isa ay utang ng lahat. Kapag hindi nakabayad yung isa, abonohan. Doon po dati ako. At merong isang
chief leader doon, chief na nga, leader pa eh, na inokolekta niya yung mga tao para may 1,000 siya kada isa. Tapos nang pagbabayaran na, nawawala na yung mga tao kasi ginamit niya lang. Yan, mga pinababarangay ko talaga yan. At hinihila namin yung mga gamit nila, motorsiklo, mga refrigerator, kahit sirang cellphone, kinukuha namin, para lang meron kaming mahila kasi wala na talaga. Pero nakakaawa din. Nakakaawa din. Itong parable natin ay tungkol sa pagpapatawad. Kailan ka huling nagpatawad? At gaano kabigat yung ginawa mong pagpapatawad sa kapwa mo? Merong yung level ng kasalanan ng tao sa kapwa-tao. Yung unang level, yung mapagpapasensyahan mo pa. Talagang ganyan. Ganyan talaga yan. Mga ganon. Tapos yung second level niya, yan yung, teka, iba na yata usapan yan. At yung pangatlong level, yun na po yung pinababarangay mo, pinapupulis mo na. Yung pinakamabigat dyan, gusto mo nang patayin. Yung pinag-uusapan natin dito mga kapatid, is million na po. Ang utang ng isang lingkod ng hari ay 10 milyon. Naalala ko yung isang kasama namin sa Vita Plus noon, yung kagawad sa Victoria, na ang negosyo niya ay soft drinks. Nagkasakit yung kanyang mga anak, ang asawa niya nagkasakit din ng tinatawag na typhus. Halos ang naging utang po nila ay nasa 3 million. Kung halimbawa, may utang kang 3 million, patay ang negosyo mo, hihinga ka pa ba? Ang gagawin kasi ng pinagutangan mo, ihilain niya yung truck, ihilain niya ang bahay mo. Baka gawin ka pang boy, tagahakot ng gamit doon sa lugar nila. Dahil sila ay born again din, they are Christians also, pinagpe-pray nila sa Panginoon na hindi yung pera gumaling. Pero namatay yung anak niya at buhay naman yung asawa. Cancer ang naging sakit nung anak naman. Nung nakasama namin sila sa negosyo ng multi-level marketing, sila yung nagtatap doon sa tinatawag nilang upline, mga ganon. Niloob ng Diyos na sila yung ma-involve doon. Bago pa pandemic yun, malakas pa yun. Ngayon, sa kaka-pray nila, siguro talagang marubdob yung kanilang paglilingkod din sa Diyos. Hindi sila natinag. Kahit namatay yung anak, nabuhay yung asawa, at nabayaran po nila yung 3 million. Which is, sabi nga nila, alam mo ba yung damdamin ng isang taong ang utang mo ay 3 milyon tapos wala kang ibabayad? Ano yung pakiramdam nung parang gusto mo nang katayin yung sarili mo at mawala ka na sa mundo? This is what the parable is, na ang hirap isipin na may utang ka sa hari ng 10 million, may loan kang 10 million, tapos sisingilin ka ngayon on the spot. Kaya itong taong ito, ang sabi ng Bible, ay humingi ng kapatawaran or extension. Kasi papakulong na siya Ibebenta yung kanyang mga asawa at anak. Diba? Sa kanila kasi binebenta yung tao para gawing alipin. Naawa, sabi ng Bible, naawa ang hari. Hindi naman nahawa, no? Naawa. Nagkaroon ng tinatawag na condonation. And pinatawad siya. Wow, sabi nga, from 10 million to 0. Wala na. Sabi ng hari, sige, pinatawad na kita. Huwag ka na mag-alala, naaawa ako sa iyo Kaso, nung natagpuan niya yung kanyang kapwa lingkod na may utang na 500, siningil niya ito at dahil hindi rin makabayad, siguro talagang mahirap na mahirap ito. 500 lang ang utang Hindi nakabayad, ito'y kanyang sinakal at pinakulong hanggang makabayad. Ang bira. 500 lang, sinakal pa. Hindi na lang inuwa yung balabal tsaka binenta na Kaya lang, ang pinag-uusapan dito, physical injury na. Physikalan na.
nagdamdam yung kanyang mga kaibigan. Sabi ng mga kaibigan, pambira naman to, 10 million nga yung utang niya, tapos yung may utang sa kanya, 500 lang, di niya pa pinatawad. Sinumbong nila ngayon, nagmarites sila. Yan. Nagsulsul sila sa hari. Yung pinatawad mo, yung kasama namin, ay walang hiya pala yan. Biro mo, ang utang niya sa inyo, 10 million, tapos yung tao na dapat pwede naman niyang patawarin kasi napatawad niyo naman po siya. Aba, pinakulong. Pinatawag ngayon siya ng hari. Pambira ka, sabi ng hari sa kanya, nagalit talaga. Ikaw nga, milyon-milyon ng utang mo sa akin, pinatawad kita samantalang isa, 500 lang, di mo mapatawad. So, imbis na patawarin siya ng hari, siningil pa sa kanya ngayon yun. Wala na sana siyang babayaran kung nagpakabait lang siya hanggang siya'y makabayad. Ano po ang mensahe nitong parabola na ito? Napakahalaga po ng salitang pagpapatawad. Siguro sabihin natin, Pastor, ang hirap magpatawad lalo na kung laki-laki na kasalanan niya. Merong dalawang uri ng pagpapatawad. Yung forgive and forget, and forgive I will never forget. Yung forgive and forget, mahirap naman yan. Patatawarin ko siya, tapos kakalimutan ko. Yung lang tao na nakagawa sa atin ng hindi pagandang pagkakasala at masakit sa damdamin natin, ang hirap pong bigkasin yung, sige, kalimutan na natin yan. Merong isang Koreano, ewan ko na, kwento ko na siguro, hindi ko lang maalala, na nagpaaral sa Amerika ng kanyang anak, pinatay siya ng gangsters. Alam nyo, sa Amerika maraming gangsters. Yung mga young people nila doon ay mga gang, yung mga hip-hops, mga ganon. Nabalitaan ng magulang na ang kanyang anak ay patay na at sila ay bumiyahe ng Amerika. Nadakip yung mga pumatay at sa harap ng korte, tinanong ng judge, anong gusto mong gawin sa mga ito? Sabi ng Koreano, which is, they are Christians or Methodists, sabi niya, ang totoo lang, galit ako, sabi ng Koreano. Pero dahil ako ay Kristiyano, gusto kong magpatawad. Pero in one condition, sabi ng Koreano, I will forgive them, but they must join the Bible study. Habang sila'y nasa kulungan, nagkaroon ng isang grupo doon na nagba-Bible study sa kanila. So, sa madaling salita, nakakilala sila sa Panginoon yung ibang gangsters. And then, the brethren natin na Koreano doon, pinatawad sila. Ang hirap pong magpatawad, lalo na kung buhay ang pinag-uusapan. Sila po ay halimbawa ng mga Kristiyanong nandun yung bigat, nandun yung burden. Pero po ang pinag-uusapan sa parable, pinadali po nung sumulat nito. Pero yung mabigat sa buhay natin, yung talagang hindi mo kayang kimkimin sa puso mo yung sakit at hapdi. Ewan ko kung mayroong nakaka-relate sa akin dito. Yung maganda yung treatment mo, pero in return, hindi maganda ang ibabalik. Mahirap ibuhos yung tinatawag na pagpapatawad. Yung forgive and not to forget. Merong nagpapatawad naman, pero sabi niya, pinapatawad kita, pero ayokong makita ni anino mo. Pagpapatawad na merong barrier. Halimbawa, merong taong nakagawa sa atin ng ganon, tapos tuwing makikita mo siya, kumukulo ang dugo ko talaga sa kanya. Gusto ko siya sakalin, hindi ka pa talaga nagpapatawad. Meron naman pong pangatlo, yan. yung pangatlo naman, pinatawad kita, pero wag mo nang mag-cross sa landas natin kasi ayoko din namang makasakit sa iyo. Parang iniiwasan mo lang yung tinatawag na maulit-uli yung kasalanan. Yung pagkakasala. Yung iniiwasan mo na lang. Hindi yung ayaw mo siya makita. Nakikita mo siya pero hindi mo na lang
kinakalkal yung naging issue. Yung close na, kumbaga, close na to. Pero wag na natin pag-usapan, wag na natin sariwain. Kasi minsan may taong, kaya nga, not to forget eh. May mga taong napatawad mo na siya, pero pawing makikita mo siya, naaalala mo yung mga kasalanan niya. Yun yung taong, siguro, kailangan pa ng tinatawag na release of what is in our heart. Sabi ko, ang hirap yata nito. Parang ako din yun ah. Yung tipong, Lord, ano ba itong sitwasyon kong ito? Kayang-kaya ko po ba itong patawarin? Lalo na kung miyembro ng pamilya na ang hirap i-release. Meron pong mga benefits para medyo gumaan-gaan naman ang dating. There are benefits of a person is forgiving. Number 1, meron kang peace of mind. Yung kapag nakita mo yung tao, okay lang, kahit magkita kayo, kahit magkausap kayo, wala namang problema. Pero ayaw mo na lang kalkalin yung dati. Or kung meron na siyang ibang buhay, let us accept it. Let us have a peace of mind. Wala ka ng guilt feeling na galit ka sa kanya, naiinis ka sa kanya. Basta, kumbaga, life must go on. Yun ang meron siyang peace of mind. Alam niyo kapag ikaw walang peace of mind, meron kang prone to cancer. Meron kang prone to stress. Meron kang prone to any diseases. Kasi hindi ka makatulog na maayos. Meron kang anxiety. Yung taong nagre-release ng forgiveness, ito yung mga pangarap nila sa buhay. Life must go on. Yung pangalawang benefits po, nabibuild yung relationship. Siguro, sa tagal ng panahon na nasira yun, sa friendship, tenraidor ka, kumbaga, yung crush mo, naging asawa niya. Ikaw yun tulay. Di ba nagagalit ka? Akin yan eh. Pero sa haba ng panahon, kapag nagpatawad kayo sa isa't isa, nabibuild uli ang relationship. Hindi po madaling mabuild agad. It takes a process. Meron daw sugat na hindi nakikita. Sugat na kung saan nasa loob natin, na kapag nasugatan yan, wala pong Band-Aid, walang betadine na pwedeng gumamot yan, kundi yung unti-unting pagpapatawad at pagbabangon. Si Lord, ang ginagamot niya po lagi, tandaan niyo po ito, is internal. Hindi lang puro physical. Ang unang-unang ginagamot ng Panginoon, yung spiritual life ng tao. Kasi pagka ang tao merong mga guilt sa sarili, yung parang may galit ka sa tao, galit ka sa ganito, meron kang hindi, yung bagay na yun, yun ang unang-unang ginagamot niya. At it takes a process. Alam ko po yun, yung, Pastor, ang hirap talagang kalimutan. Talagang nandun po tayo. Yung isa pang benefits niyan, kapag marunong tayong magpatawad, nakakain at nakakatulog tayo na maayos. Alam niyo, halimbawa sa loob ng bahay, meron kayong hindi pagkakaunawaan, sigurado hindi ka kumakain sa oras. Halimbawa, kakain na, nandun yung nasa upuan na yung hindi mo mapatawad-patawad. Mamaya na lang kakain. Nalipasan ka na tuloy ng gutom. Sa kagawa mo na magkaka-ulcer ka. Tapos pagkagising mo na umaga, dahil nauna siyang nagising, ikaw naman di ka pa muna babangon. Antayin mo munang umalis. Yan tuloy, lumaki na yung eye bag mo. Pagkarap mo sa salamin, kala mo may bisita ka, yung pala ikaw. Dahil hindi ka pa nagilamos. Tapos paglalakad ka sa dami, nasalubong ka na naman, iiwasan mo yun, tinabol ka ng aso. Nakagat ka pa. Walang peace of mind, walang kasiguruhan. Napakadaling salita, pero ang hirap pong gawin. Lalo na kung naglalaban ng damdamin na may pride ako eh. Sino ba siya? Ganun. Siyang may kasalanan, dapat siya manghingi ng tawad. Yung mga tipong
Sino ba talaga dapat ang lumapit? Yung may pinagawa ng kasalanan o yung may gawa ng kasalanan? Eh wala namang aamin. Number 12 na batas yata sa 10 utos eh. Huwag kang aamin. Pag nahuli ka, huwag kang aamin. Kaya kagabi yung pinag-uusapan, walang kanya-kanyang pera. Hindi naman niya aminin doon na may tinatago ako ah. Yung tipong subukan, actually, ang dali pong sabihin yung pinapatawad kita. Ang daling sabihin na pinatawad ko na siya. Kinalimutan ko na yan. Eh paano kung paulit-ulit? Kasi pinag-uusapan dito yung tanong ni Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, ilang beses ko bubang papatawarin ng aking kapwa na paulit-ulit ang kanyang pagkakasala? Redundant. Sabi ni Pedro, 7 beses po ba? Siguro sa 7 beses niyang ginawa yun. Ano sagot ni Jesus? Hindi lang 7, kundi 70 ulit pa nito. 70 times 7. Alam niyo ito eh. Narinig niya na nito. Ako nga iniiwasan ko to eh. Pero sabi ng Panginoon, 70 times pa ng 7. Sabi rin, kung magaling ka sa math, 7 times 7 times 7, 0, 490. Eh, ang araw natin sa isang taon is 365. Ibig sabihin, there is allotted 1 or 2 in a day. Meron namang mga taong binibilang niya yung kasalanan mo, oy, nakakapito ka na. 483 na lang. Gawa kayo ng listahan, tapos sulat nyo. Halimbawa, si ganito, nakagawa ng 3 kasalanan, o may 400, ganito pa siya. Ang pinag-uusapan po ba rito yung total na patatawarin mo siya? Baka ang gustong sabihin ng Panginoon, as much as you can, I forgive and forget. Pero yung rebuilding the relationship siguro, it takes a process. Hindi natin nature, tayo mga Pilipino, hindi natin nature, yung pagkatapos natin patawarin yung tao, i-build natin agad yung relationship. Meron talagang taong kaya niya yun. Pero majority of the Filipino, hindi niya kaya yun. Kasi sa pag-aaral ng tinatawag nating Filipino culture, mahirap sa isang tao na, halimbawa, katulad ni Visconde, ni Lauro Visconde, pinatay lahat ng pamilya niya. Kaya yakapin niya ba lahat ng pumatay at nang-rape sa kanyang anak? Kayo naman? Hindi sana kung sinakal lang at kaya lang, iba torture talaga eh. Ang hirap sa isang magulang na lalaki na makita mo yung pamilya mo, wala na sila. How can you do that? We can do that little by little. It takes a process with the help of the Holy Spirit. Ito yung tinuturo ng Panginoon. Hindi niya ito ituturo kung hindi niya tayo gagabayan. Peace sa katotohanan, sa pagiging tao lang, sa pagiging tao, napakahirap. Pero dahil tayo ay Kristiyano, dahil tayo ay mga anak ng Diyos, we have the empowerment of the Spirit. Humingi tayo ng strength. Humingi tayo ng gabay ng Panginoon. Lord, hindi ko po talaga kaya, pero gusto ko pong humingi sa inyo ng strength. Ang isang bagay na pwede nating gawin, lahat ng kasalanan noon, i-wash out na natin. Kaya, ayoko na rin sana magsalita si Ninong dito si Ninong Tadeo. Huwag na nating alalahanin yung noon. Kalimutan na natin yung history nitong church na, yung lote dito, na kung saan nandito yung kasalanan noon. Let us forget the past. Reminiscing the goodness of the past, pwede po yun. Pero yung mga kasalanan ng mga tao noon, wag na nating kalkalin pa lahat yan. Sa couples fellowship, pinag-uusapan yung, wag na nating, yung let us focus on the problem, not on the other things.
Kapag ka po kayo mag-asawa, mag-aaway kayo, huwag niyo na pag-usapan yung nangyari noon. Let us forget it. Kung ano yung naging debate ninyo, doon lang kayo mag-focus. Kung nasunog yung kanin, doon lang kayo sa kanin. Kung maalat yung nilutong ulam, doon lang kayo sa maalat na ulam. Huwag nyo nang kalkalin yung kasi kaya maalat ang ulam nito, kinuha mo yung ganito. Huwag na po doon. Let us focus on what the problem. Sa church natin, lahat ng nangyari noon na hindi naging maganda, kalimutan na natin lahat yan. Kung merong sama ng loob yung membro sa kapwa-membro, magpatawaran tayo. Kung may kasalanan yung mga tao sa paligid natin, patawarin natin sila. Ngayon, kung hindi talaga kayang i-build agad yung relationship, let us take a process. Let us ask the Holy Spirit to rebuild our relationship. Ako, pinipilit kong i-rebuild yung relationship among my fellow men. Sa totoo lang, meron kaming auntie. Kukwento ko lang, wala naman siya, hindi naman siya member ng church. Lahat ng kamag-anak ko on my side, sa mother side, galit sa kanya. Kasi napakasawa niya yung kapatid ng nanay ko. Ayaw siyang kausap kasi talagang nakakainis sa ugali. Pero sa lahat ng kami sa magkakamag-anak, ako lang ang kumakausap sa kanya. Kasi wala akong guilt feeling sa tao eh. Kasi wala naman siya kasalanan sa akin. Siguro kung galit sila sa kanya dahil sa kanyang pagiging mahadera, pagiging dominante sa tito namin, sa lahat, ako lang ang kumakausap. Ako yung pupunta sa kanya, nagbe-bless. Kumbaga, meron talagang panahon na hindi mo na lang ginagawa yung isang bagay para maiwasan mo na lang. Para magalit yung ibang side, ganun. Para lang magkaroon ng peace. Pinipilit nating maging peaceful na tao hanggat maaari. Kaya payo ko sa mga kandidato, pagkatapos ng election, walang guilt feeling. Pagka nanalo tayo, then congratulate. Pagka hindi tayo pinalad, talagang ganun, hindi pa kalooban ng Diyos. Umabol kayong mayor, baka sakali. Ayan. Kasi pangalan nun yung Amerika, yung presidente ng Amerika, dami niyang hinabol. Nang nagpresidente siya, nanalo siya. Di ba? Okay, so forgiveness is very difficult to do unless hindi tayo humingi ng tulong sa Diyos. Alam ko po, wala naman pong mabigat na problema dito. Hindi kayo katulad ng ibang lugar na kaya hindi lumalago yung church. Nandun sa loob mismo yung problema eh. Kaya hindi sila mabuo-buo sa loob. Kasi nandun sa loob yung pinaka-problem eh. Walang pagpapatawad sa isa't isa. Hanggang nandun yun, doon papasok si Satan para i-divide yung church. Sana po ang panalangin ko, walang maging problema sa atin. Walang maging daan para we cannot forgive our fellow members. Kaya nga po, hanggat maaari, mga kapatid, lagi kong ipinapakiusap, kung may namumuong problema sa atin, pag-usapan natin. Punta tayo sa CE room, sabihin nyo lahat, ako po ang inyong justice. Wag na nating dalhin sa barangay para mabawasan naman ng stress ng mga barangay opisyal. Alam nyo, pagdating nyo doon, reconciliation din naman yun eh. Wala pong karapatan ng barangay na maggusga sinong may kasalanan. Ang role lang po ng justice natin sa barangay to reconciliation. Ba't nyo pa dadalhin sa mga pagano? Dadalhin sa hindi church. Kung church naman ang nag-aaway, di ba dapat pag-usapan sa loob ng church? Naalala ko kasi yung nangyari noon. Pastor ang ginahabla, dadalhin pa daw sa barangay. Hindi po. Kaya nga may council. Kaya nga may PPR. Meron tayong kapulungan. Kapag ka po may problema ang membro sa kapwa-membro, Pastor, hindi po bang ayusin nyo kami? Kung ang purpose mo ay kaayusan. Pero kung ang purpose mo, Pastor, pagalitan mo, hindi ka natutulungan.
Ang gawin natin, let all come together in one mind. We are family. Pamilya tayo. Sa loob ng pamilya, hindi mo iwasang merong nagsasamaan ng loob. Merong nagkakasakitan ng salita. Kapag may problema ang isa, magsama-sama tayo. Let us come together in one mind, in one heart. We are members of our church. Pag-usapan natin. Ako muna ang justice ninyo. Pakinggan ko yung side mo, pakinggan ko yung side mo, magpirmahan tayo. Kung utang at nautangan, tulungan natin ang isa't isa. Para sa harap ng Diyos, makita niya, wow, ito ang aking mga anak. Meron silang harmonious relationship. They love one another. They forgive one another. Tapos doon sa mga mabigat na problema, halimbawa pagdating sa lupa, pagdating sa relationship bilang mag-asawa, subukan natin muna bago nyo dalhin sa kung saan mang korte yan, kung trial court, municipal court, basketball court, o kaya boxing court, gawin mo natin, pag-usapan muna natin. Tulungan natin ang sarili natin. Kasi alam nyo, nakakaya din naman. Nakakaya. Metodista, nagbo-boxing. Baka pwede nating upuan muna. Bagamat lahat tayo merong karapatan, pero pag-usapan muna natin. Ayoko kasing dumating ang araw, o kahit si Lord, ayaw din niya dumating ang araw, na sa maliit na bagay lang, nadidivide yung church. Kaya ko sinasabi to, biktima ako ng church na hindi nagkakasundo. Doon sa amin, kaya hindi lumalago ang San Jose noon, merong 2 tao na hindi magkasundo. Nadi-divide yung church. Pero nung namatay na silang pareho, lumago na yung church. Gusto ba nyo mangyari yon? Kasi sabi nung isa, hindi ako magsisimba hanggang nandyan tao na yan. Apo sabi naman ng isa, hanggang nandyan tao, hindi ako magsisimba. O namatay silang 2. Ayun, lumago yung church. Sila pala yung problema. Kaya mga kapatid, maliit pa lang yung problem, gawa na natin ng forgive and forget. Kapag medyo lumaki-laki na yung problema, subukan pa muna natin yung first step. Pastor, pwede bang pumunta ka sa bahay, tatawag tayo. Kaya nga po, ano po ba yung silbi ng pastor ninyo na dumaan sa maraming pag-aaral about counseling and justice, ecclesiastical justice. Kumbaga, ako po yung pastor ninyo na lahat ng aspeto ng buhay pinag-aaralan ko na medical, spiritual, logical, political. Nakikita nyo po ba? Hindi ako banal na tao lang. I used to cope with other aspect ng buhay. Pag sinabi mong politics, go ako dyan. Pag sinabi mong medical, go din ako dyan. Pag sinabi mong, ano yun sa? Theological, wow, sabi ko nga, I can go with everywhere. Teaching, education, punta po tayo dyan. Hindi ako matalinong tao, but I used myself to indulge myself to every aspect of life. Pag-usapan natin. Pagkatapos, pag-pray natin. At alam ko po na ang Diyos, pagpapalain niya ang bawat isa sa atin kung patuloy po natin gagawin ito. Okay, mamaya po paglabas nyo ng pintuan, isipin nyo muna ngayon kung sino yung taong patatawarin natin, no? Yan, isipin nyo na muna ngayon. Tapos sasabihin mo ngayon, mamaya. Ay, hindi, ngayon na pala. Panginoon, patatawarin ko na si... At mula sa araw na to, kung kaya ko po siyang ngitian, ngingitian ko siya. Ako hindi na ako pwedeng umiti kasi baka akala niya kakagating ko eh. Kung kailangan natin siyang kaymayan, parang hirap yatang gawin yun gawin natin. Ako, nagpatawad na talaga ako. Pero it takes a process to forget. Patuloy lamang po akong lumalaban doon sa part na yon. Kasi tuloy-tuloy po kasi yung situation. Okay? So, mga kapatid, sana dumating ang panahon na pagka nag-30 years na nag-50 years na ang church na to, may patuloy pa rin yung harmonious relationship with one another and we love one another. At patuloy tayong nabubuhay
na mayroong pagpapala mula sa Diyos. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen.